بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala al-imam rahimahullah fi kitab as-sahih sahih al-Bukhari rahimahullah bab takunu fitnatun al-qa'idu fiha khairu min al-qa'im. O sabi dito sa hadith na ito sa 7081 sa kitab al-Fitan, bab, sabi ni Imam al-Bukhari, takun fitnatun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im. Ang kabanata, sabi dito, na ang fitna, ito ay mas makakabuti doon sa isang tao na nakaupo kaysa doon sa taong nakatayo. Ito ang binigay niyang title sa kanyang title sa bab, sa chapter. Pagkatapos, ibinigay niya sa atin yung hadith ni Abu Hurairah. Makita niyo sa susunod diyan kung titingnan yung sabi rito ng mga kapag hindi na binabanggit ang pangalan ng Abu Hurairah, sabi rito wa anhu radiyallahu anhu. Kapag ginamit yan yung anhu, ibig sabihin niya kung sino yung nakalipas na narrator na sahaba, siya rin yung susunod na narrator. Hindi na niya binabanggit yung Abu Hurairah ulit. Itong ibig sabihin ito na anhu radiyallahu anhu. Anhu radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im. Al-qa'imu fiha khairun min al-mashi. Wal mashi fiha khairun min al-sa'i. Man tasharrafa laha tastaribhu faman wajada fiha malja'an aw ma'adan falya'ud bihi. So anong ibig sabihin ng hadith na ito tungkol pa rin sa fitna, na yung mga kalipas sa atin na tayo ay pinapalayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paghahawak ng armas o pagtututok nito sa ating kapatid na Muslim. At ang tinutukoy dito na iwasan talaga natin, lumayo tayo sa pakikipaglaban sa kapatid nating Muslim hanggat layuan natin. Pagtutok lamang na nangyayari ngayon na mga Muslim, sila mismo nag-away-away. So dito naman, sa hadith na ito, na sabi rito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa takunu fitan al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im, na ang nakaupo mas better do sa nakatayo. Wal qa'im khairun fiha min al-mashi, at ang nakatayo mas better do sa taong naglalakad. Wal mashi fiha khairun min as-sa'i, at yung namang naglalakad mas better do sa taong tumatakbo. Ano ang dito na pinakabuod ng ibig sabihin dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kapag merong fitna, na kapag tayo ay nakaharap sa anumang uri ng fitna, umaharap tayo sa fitna, ang ibig sabihin dito, lumayo tayo sa fitna. Huwag tayong tatayo para sumama sa fitna. Kapag nakaupo tayo, manatili tayong nakaupo. Mas makabubuti. Kung tayo na may nakaupo, manatili tayo kung tayo nakatayo, manatili tayo sa pagkakatayo. Huwag tayong lalakad papunta sa fitna. Huwag tayong lalapit papunta sa fitna. Ganon din yung lumalakad ng mabagal, hanggat maaari, isipin mo na huwag ka nang tumuloy sa pagpunta mo kaysa doon sa tumatakbo pa papunta sa fitna. Kaya ang pinakabuod dito, na ang pinaka-advice sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag merong fitna, talagang lumayo tayo sa fitna. Huwag tayong pupunta sa fitna, huwag tayong lalapit sa fitna. Layuan natin ang fitna. Ito man ay fitna sa dawa, ito man ay fitna sa tungkol sa ating ruler, ito man ay fitna sa digmaan, na kapag talagang hindi clear na digmaan ang pinag-uusapan. Ano bang uri ng fitna? Fitna sa akida. Kapag wala tayong kaalaman, huwag tayong pupunta. Huwag tayong magsasalita. Huwag tayong magsusulat. Pabayaan natin yung ating mga ulama na may kakayahang magpaliwanag kung ano talaga. Ano ba? Asma wa sifat. Asma wa sifat. Ay kailangan talaga, kung tayo gusto natin magsalita, kunin natin yung pamaraan kung paano ito pinaliwanag ng ating mga ulama. Mga ulama. So ngayon, ang mga tao, halimbawa, yung kalilipas lang na masala o issue, subject, halimbawa sabihin natin, yung tungkol sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nakita natin ang mga tao, napakabilis magdesisyon. Napakabilis, di ba? Rally, sunog, pambabastos, sunugin yung magawa na litrato ng president ng sunugin, lagyan ng sungay, lagyan ng, anong ginagawa? Gawa ng litrato ng hayop, murahin, pagsalitaan ng mga So hindi yan ang sinabi ng propeta, layuan natin ang ganyang ng fitna. Huwag tayong pumasok dyan. Ganon din, halimbawa sabihin natin, boycott. Maraming minsan mga international speaker na ini-encourage ang mga tao na mag-boycott. Actually, ang pagbo-boycott, ito ay hindi pinahintutulutan sa Islam hanggat walang utos. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam binoykot sa Makkah. Nasa binoykot? Binoykot sila yung ang tawag doon sa ni Abu Talib, di ba? Ilang taon silang kumain sila ng balat ng puno, ng dahon, walang mga kinain nila. Sila talaga, nagutom talaga sila, pero hindi sila gumanti ng boycott. Ngayon, sasabihin natin, boycott, individual, sarili mong desisyon, walang problema. Ayaw mo bumili ng produkto ng France, walang problema. Kaya lang, kung ikaw ay mag-uutos sa mga tao, bilang isang ruler, bilang isang amir, wala kang karapatan. Kahit ikaw international speaker, yung mga kilalang international speaker, nakita ko, pinagay pa yung mga product. Hindi yan, ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yan ang pamaraan. Ang titingnan natin ang masali ng umma ng mga Muslim na daang libo na nanirahan sa France. Titingnan din natin yung mga Muslim sa buong mundo na nagtatrabaho yan ang kanilang kinabubuhay. Hindi tayo pwedeng maging sabab para putulin ang risk ng kapatid nating Muslim. So kaya, ang pwedeng magdesisyon dyan, umara. Huwag natin papalitan yung tatakdim tayo, unahan natin ang umara. Alam ba, dito sa Saudi Arabia, kung ang leader dito sinabi, boycott natin, sumunod tayo. Pero tayo mamumuno, magtatayo tayo na bilang leader, mag-boycott tayo, yan pinapahintulot sa atin. Huwag tayo magmumuna. Lagi na lang sinasabi natin ang atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Lagi tayo nakita lang natin may mga kilalang mga personality na mga kilala pagkatapos ito mga marurunong na tao, mga best speaker, mga maraming follower, tama sinasabi nila, kaya tayo. Mukha lang pa sa kitab. Aya sa Quran. Sulat ni brother, ito importanteng aya. Kapag dumating ang mga ganyang pagkakataon, dapat alam niyo yung aya. Surah An-Nisa, aya number 83. Surah An-Nisa, aya number 83. Sino brother ang babasahin ko yung Arabic ha? An-Nisa, surah number 4, aya 83. Ito ang dalil tungkol sa mga ganyan. Huwag tayo makikialam sa hindi natin posisyon. Number 83. So sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha ja'ahum amrun minal amni al-awil qawb ada'u bihi. So sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, kapag may dumating sa mga Muslim, sa kanila, na umur, ito man ay para sa kanilang kaligtasan o pangamba. Ada'u bihi. Karamihan sa mga Muslim, kapag may mga problema dumating sa kanilang umur na tungkol sa kanilang kaligtasan o kanilang pangamba sa kanilang din o sa kanilang dunya, karamihan sa mga Muslim, ada'u bihi. Lahat sila papasok agad, makikialam pa agad. Lahat ng Muslim makikialam pa agad. O sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, walau radduhu ila rasul, subalit kung inyo lamang itong inyong ikinonsulta o binalik sa inyong sugo, sa inyong rasul, wa ila ulil amri minhum, at sa inyong mga umara. At dito nabanggit dito kung sinong umara. Nabanggit la'alimahul ladina yastanbituna minhum walau la fadlullahi alaykum wa rahmah lattaba'tumus syaitan illa qalila. Subhanallah. Habiritan Allah subhanahu wa ta'ala,
Kung ito lamang ay konsulta ninyo sa inyong Rasul, tingnan ninyo ang kanyang sunnah, kung ano ba ang kanyang pamaraan sa mga masala na yan. Sa boycott na yan, sa paglaban o sa pag-refute sa mga kalaban ng Islam, ano ba ang pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kung mag-rujuk kayo, bumalik kayo at puntahan ninyo ang sunnah ng inyong propeta, ang sira ng inyong propeta sallallahu alaihi wasallam. O kaya naman, wa ila ulil amri minhum, o sa inyong mga umara. Ang umara natin, dalawa. Lalo na sa umur ng din, kapag ito, halimbawa, ang involved dito, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tutukoy natin itong umara, umur ng din. Sino yun? Mga ulama. Mga ulama. So tayo, bago tayo pumunta sa ano na yan, magsunog, maggawa ng litrato, magsalita ng masama, magbura, ano ba ang akwal na? Tumawag tayo sa ulama, humingi tayo ng payo sa... Yes. Ya, Sheikh Salih Al-Fawzan, hafidahullah, ano ba ang inyong maipapayo sa amin tungkol sa ganito? Ano ba akwal ni Sheikh Uthaymeen nung nabubuhay pa siya tungkol sa ganyan? Boycott. Inabutan din nila yan eh. Samahan to Sheikh Abdul Aziz bin Baz, Sheikh Al-Albani, ano bang kalapatawa tungkol sa issue na yan? Anong kalapatawa? Sabi rito, kung kayo ay pumunta lamang sa inyong Rasul, sa inyong mga umara, wa ila ulil amri minhum, la'alimahu. Ang mga ulama natin, alam nila yan. Kasi, alladina yastanbituna, sila yung nag-i-istinbat. Sila yung kumukuha ng ruling, ng ahkam, sa kitab at sa sunnah. Sila may kakayahan na mag-extract ng desisyon o ng ruling magmula sa kitab at sa sunnah. Sino yung mga ulama? Hindi tayo. Hindi yung katulad natin na ang ating pag-intindi ng kitab ay limitado. So, sabi rito, la'alimahu alladhina yastanbituna. Sino kaya mag-istanbat sa kitab at sa sunnah? Mga ulama. Hindi tayo. Ang kaya mag-extract ng batas o ng hukom, kung anong dapat natin gawin, anong dapat natin desisyon, magmula sa kitab at sa sunnah, mga ulama. Ang mga warathatul anbiya, mga ulama. Walaula fadlullahi alaikum, at kung hindi labang sa karangalan na pinagkaloob sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalo doon sa mga ulama at sa mga taong tagasunod ng ilm. Tagasunod ng ilm. Yung mga taong hindi pabugso-bugso, nakawagip sila, ihintay nila yung desisyon ng mga taong marurunong. La'alimahu alladhina yastanbituna minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmah, kung hindi labang sa karangalan na pinagkaloob. Karangalan na Islam na pinagkaloob sa inyo, ang Quran at saka ang Sunnah. At meron sila Allah subhanahu, lat taba'tumu syaitan illa qalila. Lahat kayo susunod kay syaitan. Lahat karamihan sa atin talaga, follower na syaitan sa masala na yan. Hindi follower ng Allah subhanahu wa ta'ala, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi dito, illa qalila. Kukunti lamang ang mga sumusunod talaga doon sa mga pamaraan na nagrujo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi sabi ng Allah subhanahu, fa in tanasa'tum bi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuluhu in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dalika khair wa ahsanu ta'wila. Yan ang pinakamaganda palaging. Wag tayong hahakbang, wag tayong lalapit, wag tayong tatayo, wag tayong lalapit kapag hindi tayo nagtanong sa mga people of knowledge. Kaya ang mga tao, kapag ang sinunod natin awam, karamihan sa mga tao, sa mga juhal, sa halip na ayusin, mas lahat, mapsada ang mangyayari. Pasad ang gagawin natin, pasad. Kaya tingnan natin yung mga ginagawa ng mga ulama, payo ng mga ulama sa atin. Ang propeta ay sige, ipakilala nyo siya, magbigay kayo ng mga babasahin tungkol sa kanya. Magsalita kayo, ipakilala nyo kung sino siya. Hindi yung magsalita kayo ng masama, ganon. So yan ang tinutukoy sa atin dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano mang issue sa ating na dumating sa ating buhay. Alam ba, corona, ngayon, alam natin. Hindi tayo pwede rin magpupunta tayo sa dito, standby. Sino nag-i-standby dito sa issue ng corona? Mga ahlul iktisas, yung mga medical na tao. Kaya mag-repair tayo sa kanila. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, pas'alu ahlad dikri in kuntum la ta'lamun. Sino ahlul dikr dito? Yung mga special na tao doon sa medical. Magtanong tayo. Sabi na, huwag kayong lalapit, lumayo kayo, magbas kayo, maghugas kayo palagi, gano'n. So, alam doon, 5 beses tayo naghuhugas sa sala.
So yun ang tinutukoy dito ng Allah subhanahu wa ta'ala na yung mga tao nag-i-istinbat, doon tayo palagi mag-repair. Hindi yung alam lang natin na kilalang tao. Subhanallah, nakita natin yung mga kilalang mga tao na yan. Mali ang alam desisyon. Kaya hindi yan ang ulama. Ang ulama, kaya sabi ko sa inyo, pag sino ang ulama, ay mga scientist ng din. Katulad ng ating mga ulama na yan. Hindi. Bin Bas, rahimahullah. Ibn Utaymin, rahimahullah. Bin Taymiyah, Muhammad bin Abdul Wahab. 4 na imam. Walang equal ngayon sa mga tao na yan. Wala sino man sa atin. Langit at lupa ang ating pagitan sa kanilang kaalaman. Langit at lupa ang ating pagitan sa kanilang kaalaman. So kaya sabi rito, man tasyarrapa laha tastahrib. Sabi ng propeta, kung sino man ang lumapit sa fitna, sumama sa fitna, expose niya ang kanyang sarili sa fitna, tastasrib, siya ay mapapahamak. Ang fitna ay siya ay wawasakin ng fitna. Siya ay mapapahamak sa fitna, sa kanyang pagpakikialam sa fitna na wala siya. Hindi naman siya taong may kakayahan para lutasin yung fitna. Paman wajada piha maljan, kung sino man ang makakita ng maljan o yung lugar na kung saan niya ililigtas ang kanyang sarili, o maadan o yung mga tao makakatulong sa kanya, palyaud bihi. O sabi ng propeta, humingi kayo ng suporta o tulong sa kanila o sa lugar na yan. Anong tinutukoy dito ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Ito ay sa Bukhari. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung kayo ay may matagpuan, halimbawa mga tao talaga, lahat ng tao nasa fitna, huwag kayong sasama. Huwag kayong sasama. Kung kayo ay may matagpuan na lugar, pumunta kayo sa lugar na walang fitna. O kaya naman, kung may mga tao na, katulad ng mga ulama, doon kayo sumama sa kanila para paalalahanan kayo palagi. Mga tao nag-iibada, nag-aaral lang din, doon kayo sumama sa kanila. Huwag kayo sasama doon sa majority ng mga dalal. Huwag kayo sasama doon sa mga dalal na naglagay ng mga banner, libo-libo na mga ang ginagawa talaga nila ay gawain ng hindi mga Muslim. Hindi tayo kukuha sa kanila ng pamamaraan. Mayroon tayo sariling pamamaraan. So sabi dito ng propeta, kung sino man ang sumama sa fitna, siya ay mapapahamak. So kaya humahanap siya ng mga bagay na, halimbawa ito man ay lugar, ito man ay mga tao na sasabahan niya, para siya ay huwag mapahamak. Kunin niya ang proteksyon magmula sa mga bagay na tinuro sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumunod na hadith, inshallah, sabi, wa anhu radiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panibagong bab, brother, sa 7087, bab at-ta'arrub fil fitna. O sabi rito ng Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab at-ta'arrub bil fitna. Ta'arrub, ang ibig sabihin ng salitang ta'arrub, ito ay magmula sa word na Arab. Ay basa ko, kalal Arabu. Sabi ng Arabo. Ang ibig sabihin dito ng salitang ta'arrub o Arab, ang ibig sabihin ng taong Arab, halimbawa Arabo, Biduin, di ba sabi natin Biduin? Ang ibig sabihin niyan, sakan al-Badiya. Yan ang ibig sabihin ng salitang Arab. Ang tao nakatira sa disyerto. Ang tao nakatira sa disyerto o hindi nakatira sa syudad, yan ang ibig sabihin ng salitang Arab. Yan sabi dito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino man ang kabanata, kung sino man ang pumunta sa disyerto, manirahan sa disyerto sa pamagitan ng paglayo sa fitna. Ang magitan ng paglayo sa fitna. May napaliwanag ko doon sa Kitab al-Iman, pumunta sa bundok, may dala-dala siyang tupa, intayin niya o puntahan niya yung lugar ako sa bumabagsak yung ulan. Napunta siya sa bundok. So ang ibig sabihin dito, halimbawa, kung ikaw ay nasa disyerto, kung talaga ang fitna ay talagang nagkakalat sa syudad, mas maganda pumunta sa lugar na hindi sa syudad para lumayo sa fitna. O sa atin, halimbawa, wala naman tayong disyerto, gubat o anuman, o malayo sa tao, probinsya, ganyan. So ito ang ibig sabihin dito, na lumayo tayo sa fitna. Nabanggit dito sa hadith na ito, an Salama ibn Aqwa radiyallahu an,
So Salama ibn Aqwa, isa sa mga sahaba, annahu daqala al-Hajjaj, na siya ay bumisita kay al-Hajjaj. Si al-Hajjaj, isa sa mga umara o ruler nung panahon ng mga tabi'in at mga sahaba. Isa sa mga, alam natin nangyaring fitna kay al-Hajjaj, marami siyang pinapatay ng mga Muslim. So si Salama ibn Aqwa, isa sa mga sahaba, binisita niya si al-Hajjaj. So ito ang dalil na may mga tao na sabi nila kapag ang isang ulama, ang isang alim bumisita sa bahay ng president o ng king o ng ruler, siya hindi ulama. Yan ay ulama ng sultan. Hindi yan panatandaan, brother, hindi basihan. Kasi may mga sahaba, may mga tabi'in, pupunta sila sa bahay ng ulama. Ulama para magbigay ng payo o bumisita. Lalo kapag hindi naman, wala naman talaga silang, mas maganda kasi talaga meron kayong magandang relasyon para mabigyan natin sila ng payo. Wag yung ang ano talaga, pagkakaisa, wag tayong sasalungat. Maging sa ating pinuno hanggat maaari. As long na siya ay nag-claim na siya ay Muslim, dapat talagang wag tayong sasalungat. Kaya kita natin ang mga taong may mga salungatan o oposisyon, wala talagang tagumpay. Ang ano talaga sa Islam, hanggat maaari, ijtima, magkakaisa lahat. Nasa jamaa tayo. So ito, meron kasing hadith na ibang hadith na sabi nga doon, wag kayong lalapit sa bab ng sultan. Ang tinutukoy dito, yung tao talaga na ang layunin niya kumuha ng kayamanan sa sultan. Pero yung bumisita ka para mabisita mo siya bilang isang Muslim o kaya naman mabisita mo siya para payuhan, walang problema. Dito pinagbabawal. So dito, binisita niya si al-Hajjaj ni Salama ibn Aqwa. Siya isa sa mga sahaba. Sabi dito, pakala ya ibn al-Aqwa. So ano sabi sa kanya ni al-Hajjaj? O ibn Aqwa. Tinawag siya sa pangalan ng kanyang ama. Kaya lang, ay mga pamara ng mga araw, ya ibna. Ito ay paggalang pa rin. Kahit di sila, karamihan kasi sa mga tabiin o sa mga tao na hindi nakakita sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyadong paggalang nila sa mga sahaba. Ang tawag nila sa sahaba ng ya sahib ar-Rasulullah. Yan ang tawag nila. Ito, umara, leader o ruler, pero hindi naman siya talagang sabi niya, ya ibn Aqwa. Tinawag siya sa pangalan ng kanyang ama. So sabi, irtadta ala akibay. Sabi ba ang salita sa kanya? Ikaw ba ay tumalikod sa pamagitan ng iyong akibay? Ito itong ating, dito sa likod ng ating tawag dito yung sakong. Akibay, sakong, yung pinakadulo. Tumalikod ka ba sa pamagitan ng iyong sakong? Ang ibig sabihin dito, literally, ay tumalikod ka pa sa Islam. Ito ang ibig sabihin dito. Irtadadta, sabi dito, ikaw ba ay tumalikod sa Islam? Ala akibay. Anong dahilan nakita sa kanya ng Amir, sabi dito? Ta'arabta, na ikaw ay nanirahan sa disyerto, lumayo ka sa syudad, lumayo ka sa amin. Kala, sabi niya, hindi ako lumalayo sa inyo. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atina lipil badwi. Subalit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinahintulutan ako na manirahan sa disyerto. Manirahan sa disyerto. So si Salama ibn Aqwa, ayon sa ibang hadith, siya ay pasandali lamang doon, nakasawa siya ng isang taga-disyerto. Pagkatapos siya pupunta rin sa Madina. Sa Madina siya namatay sa siyudad. Kaya lang dito, ano nakuha natin ditong aral ng isang Muslim hanggat maaari, kapag may fitna na nakita natin sa mga sahaba, sa payo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga solusyon ay lumayo tayo. Wag tayong lalapit. Baid, talagang lumayo tayo sa fitna. Wag tayong, lalo kapag wala tayong kakayahan na ayusin ang fitna, ang pinakasolusyon, lumayo tayo. Yan ang mga solusyon, lumayo tayo, o kaya naman, sumama tayo sa mga tao talaga nag-aaral, sa mga ulama, o kaya naman, gugulin natin ang sarili natin sa ibada. Yan ang mga solusyon sa kapag dumarating sa atin ang fitna. Ito yung patay, brother. Isang hadith pa, sige. Bab idaan sallallahu biqaumin adaba.
An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ansalallahu biqaumin adaba asabal adabu man kana fihim thumma bu'itu ala a'malihim. Sabi rito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi rito ng Imam rahimahullah, bab idza ansalallahu biqaumin adaba, kapag ipinadala o pinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao ang kanyang kaparusahan sa panahon ng fitna. Kapag dumarating talaga ang fitna, darating ang kaparusahan. Napakaraming mga hadith. Kapag nandyan na yung patayan, nandyan yung liwat, yung homosexual, nandyan yung magpapadala ang maaring kaparusahan. Ano ba, katulad ng ng pandemic o ng taon. Yan ay isa sa mga kaparusahan. Sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag laganap ang pawahis, ang prostitution, papadala subhanahu wa ta'ala ng taon. Parusahan sa mga tao. Karamdaman, hindi nyo alam kung saan. Anong uri ng karamdaman. O kaya naman, patayan. Walang tigil na patayan. Walang tigil na patayan. Napapadala ang kaparusahan. O kaya, lalo ngayon, tulad yan, diba, sabi natin, ngayon, yung pinuno ng simbahan, yung Pope, di ba? Sinabi niya na ang pagpapakasal ng dalawang uri ng kasarian ay pinapahintulot na sa kanilang religion. So tayo mga Muslim, una-una, dapat ito talaga ay ating kinokondem. Ito ang dapat natin i-condemn. Na ang Islam at ang religion ng lahat ng mga propeta, ang katuruan ng lahat ng mga propeta, hindi pinapahintulot ang homosexual, ang liwat. Ito talaga ay pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maging sa kanilang aklat, nagpadala ng kaparusahan. Nilipol yung mga tao sa Sodom, di ba? Yung kaum Lut, sila ay winasak. Inubos talaga sila. Kaya halimbawa, yung Pope na yan, dapat siya magtawba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At tingnan niya talaga kung ano nasusulat sa kanilang aklat. Humingi siya dapat ng kapatawaran at bawiin niya yung kalapastanganan na yan, napakalaking kasalanan. At maaaring siya ay maging sanhi ng pagkawasak o pagpapadala ng kaparusahan. Ay, yung mga taong tuwang-tuwa naman dyan, ayun, dumating sa kanila mga bagyo, mga lindol, sunog, ano pa, mga karamdaman, lumalala. Sabi rito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, idaan sallallahu biqaumin adaba, kapag magpadala ang Allah pinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang kaparusahan o adab, ashabal adab man kana pihim. Ito ang dito, na ang mga taong hindi karamay, napapadamay, nadadamay. Kasi ang mga sali at saka tali na tao, mabuti at masamang tao, kapag dumating yung kaparusahan, kasama sila sa kaparusahan. Halimbawa, itong pandemic na ito, yung taon, di ba? Lahat kasama rito, na dumaranas lahat ng ang mga mabuting tao at masamang tao. Meron din mga namamatay na believer dito. Yung believer dito, namamatay dito, ito ay shahid. Ayon sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya lang, ibig sabihin sa kagagawa ng mga tao, magawa ng tao, talaga magpapadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng kaparusahan sa tao upang ipaalala sa atin na ang ginagawa natin ay pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsuway, prostitution, yung homosexual, lahat ng uri ng kasamaan na ginagawa ngayon ng tao. Unang-una lalo ang shirk o pagsamba o paglapastama sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi rito sa hadith na ito, asaba al-adabu man kana fihim. Daranas din ng kaparusahan o ng kaparusahan ang mga tao na lahat ng tao na mabuti man o masamang tao, Muslim man o hindi Muslim, believer man o hindi believer. Tummabu ito ala a'malihim. At pagkatapos sila ay bubuhayin sa yawmal qiyamah sa pamagitan ng kanilang gawa at saka niya. May ibang hadith pa, di ba, na makita nyo sa Riyadhus Salihin o sa Al-Bukhari tungkol sa bab ng Ikhlas, na yung mga taong kinain ng lupa, yung mga army na napasama, may napasama rin doon ang mga believer sa lugar na yun, mga lindol, gumuho na sila ay namatay din, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sila ay bubuhay sa pamagitan ng kanilang niya. Dito naman sa kanilang gawa. So yung mga tao sa yawmal qiyamah, siyempre, yung mga believer, yung kanilang iman at kung anong ginawang kabutihan, sila ay bubuhayin sa pamagitan ng kung anong ginawa nila ditong kabutihan. Sila ay nakaranas din ng kaparusahan dito sa dunya sa pamagitan ng
gawain ng karamihan sa tao, pero pagdating sa kabilang buhay, kami lang kalang gantimpala, parusahan naman yung mga tao na talagang gumawa ng mga kasalanan at naging sanhi ng kaparusahan ng karamihan sa mga tao. So ano ang pabahay dito sa aya na ito o sa hadith na ito? Na ang mga Muslim, ito ang palatandaan na paglaganap na ang pitan o pitna, anong uri ng kasalanan. Katulad yung halimbawa, yung homosexual na yan, fornication, adultery, patayan, minsan lalo patayan, pati mga Muslim kasama na dyan. Hindi natin alam kung ang mga Muslim ginagamit ng hindi mga Muslim para magpatayan ng mga Muslim. Maraming mga Muslim na masyadong involved sa yung patayan, maraming. At susunod dito lahat tungkol sa patayan. Hard, sabi ng propeta, hard. Patayan. Sabi niya, al-qital, sabi niya. Patayan. So anong palatandaan dito? Sa ganyang panahon, papansin natin, ang mga Muslim ay masyado nang malayo sa din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kailangan magrujuk tayo sa ating din. Sa Islam, sa kitab at saka sa sunnah. At bumalik tayo sa kitab at saka sa sunnah. Bumalik tayo sa ating din. Pangalawa, kailangan natin talagang wag nating aalisin sa ating buhay sa isang Muslim ang al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Ang pagpapaalala ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan. Yan ang dapat tayo magsalita tungkol sa ginawa ng Pope na yan. Na dapat magsalita ang lahat ng mga Muslim, lalo na ng mga ulama. Na hindi namin tinatanggap ang ganyan. Yan ay napakalaking kasalanan. At yan ay pagkawasak ng lipunan. Yan ay naging sanhi ng pagkawasak ng kaumulot o ng Sodom. Ang kaumulot. Dapat huwag natin tanggapin. Dapat yan magsalita tayo ng paalala natin ang tamang gawain at ipagbawal natin ang kasamaan. At palatandaan din yan ang mga Muslim. Ibig sabihin, itataas ang ilm at ibababa ang jahal. Sa pamagitan ng pagkamatay ng mga ulama. Kaya dumarating yung mga ganito, ang mga Muslim, ngayon, aywan ko lang, kung marami sa atin nag-aaral. Marami sa ating nag-aaral, kaya lang hindi tama pamaraan ng pag-aaral. Meron nga, yung mga tao, tinuturo pa doon sa mga tao, hindi naman mga ulama. Sabi, ito ang ating mga ulama. Inilalayo tayo doon sa mga ulama. Ito ang mga ulama. Inilalayo talaga tayo sa ulama. Ang ulama, hindi lamang halimbawa sabihin natin sa Saudi Arabia, kung ako na sa Saudi Arabia, hindi lamang ulama na sa Saudi Arabia, dapat kong pakinggan. Halimbawa, si Sheikh Albani, nasa Jordan. Sheikh Mukbil, nasa Yemen. Meron sa India. Meron sa Algeria, si Sheikh Fairuz. At iba pang mga ulama. Hindi pwede sabihin natin, dito lang ako mag-aaral. Kasi minsan, ang mga ulama sa iba't ibang lugar, baka makapagbigay sa atin ng payo para lutasin ang ating problema. Oo, totoo yan. Ang tao talagang nandun sa lugar na kung saan naroon ang fitna at alam niya yung lalo kapag may ulama talaga doon na marunong, mas maganda sa lahat. Mas maganda. Kaya lang, kung wala naman doong ulama na matatag talaga, pwede tayong mag-repair sa labas. Huwag tayong sasabihin natin, huwag natin gamitin yung pride natin na dito lang kayo makikinig sa mga Pilipinong ulama. Samantalang karamihan talaga sa atin, ang pinakamaganda talaga, mag-repair tayo sa alim na Arab. Yan talagang pinakamaganda kasi unang-una silang pinakamarunong sa lingwahe. Pagkatapos, lalo kapag ang Arab na yan talaga, matanda na ang kanyang pag-aaral sa din. Sabi nga, kibar. Ibig sabihin ng salitang kibar, senior. Mas maganda sa kanya talaga tayo kumonsulta. Hanggat maaari, sa kanila tayo kumonsulta. So, nililigaw tayo ng mga tao kung sino dapat nating puntahan. Kung sino dapat, alhamdulillah, ang mga patwa, ni Sheikh bin Baz, ni Sheikh Utaymin, ni Sheikh Al-Albani, ni Sheikh Pausan, may translation na ngayon. Kung puntahan natin sa internet, may mga translation na ngayon ng mga patwa. May mga libro na translate yung volume ng patwa. So, yan ang ating na pumunta talaga tayo sa tunay na tao. Bagrujo tayo sa ating din at puntahan talaga natin yung tunay na tao. Kung saan tayo kukuha ng kaalaman at saan tayo kukuha ng impormasyon sa tamang pag-intindi ng ating
ng ating revelation ng kitab at saka ng sunnah. So kaya yan ang mga fitna sa atin ngayon, fitna sa kaalaman. Ang mga tao pupunta sa maling tao. Fitna sa dawa. Fitna sa dawa. Marami nagdadawa. Hindi naman tamang pag-aaral. Hindi kumukonsulta sa mga ulama kung anong pamaraan ng pagdadawa. Jihad. Jihad. Lalong-lalo na jihad. Jihad. Danger ang jihad. Kailangan talaga, at least kung pupunta tayo sa at least na pag-aralan natin mabuti ang mga aya ng jihad. Na pag-aralan natin ang mga kutub tungkol sa bab, kitab, al-jihad. Pag-aralan natin mabuti. Huwag tayo magdidesisyon. Huwag tayo magdidesisyon. Yan ba ay jihad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang tunay na jihad, ang kalaban lamang ng tunay na jihad, ikhlas. Kaya lang, tiyakin talaga natin na ang jihad na yan ay jihad ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ng mga sahaba, ridwanullah alaihim. Halimbawa, sabihin natin, ang jihad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 13 years talaga siyang hindi nag-jihad sa Makkah. Dawa. Tablig ng risala, tauhid, akida, iman. Hindi daw niya talagang iman. Kasi yan talaga ang paungunahing dapat talagang pagsikapan ng Muslim ang kanyang iman. Pangunahing kaalaman na dapat pag-aralan ng isang Muslim ang 6 na arkan ng iman. Pagkatapos isabuhay niya ang arkan ng iman, yung limang arkan. Yan ang una-una at yan ay obligado sa lahat. Bawat isa, wala na excuse. Yan ay obligado sa lahat. Ang jihad, 2, kipaya at saka ain. Ito ay magiging fard ain. Ito ay kipaya kapag lalabas tayo kung may kakayahan. Ito naman ay obligado sa bawat isa kapag tayo ay inatake sa ating lugar. Dapat talaga wajib na i-depend natin ang ating lugar. Wajib. Ito ay fard ain doon sa lugar na kung saan kayo na-atake para kunin ang inyong lugar, ang inyong din, ang alisin kayo. Wajib sa inyo na nandun sa inyo. Ngayon, kung tignan natin ang jihad ng Propeta Muhammad, jihad at talab, na lumalabas sila para makipagdigma. Tingnan natin ang jihad ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabihin natin sa Madina. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unang-una establish talaga sila. Establish sila na merong silang sinusunod na amir. Sino ang amir nila? Sino ang kalang leader? Hindi leader ng isang baryo, ng isang probinsya, ng isang bayan, siya ang leader ng buong bayan, buong Madina. Noong lugar na yun, siya ang leader. Nung siya ay buong Arabian Peninsula, siya ang leader. Siya ang leader. Walang leader doon na sumasalungat sa kanya na sabihin na mali ang ano na yan, ito, yung ano na yan, hindi yan, dito kami ang amir dito, huwag kayo makinig dyan. Isa lamang ang amir na sinusunod ng mga Muslim. Bago yung tinatawag nating leadership, unang-una, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago siya pumasok bago ipadala ng Allah Tabarak wa Ta'ala ang mga aya ng kital para makipagdigma, ang lahat ng Muslim sa Madina, kasama ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, iisa ang kalang iman, ang kalang akida. Iisa ang kalang akida. Wala doong Muslim sa Makkah na ang kalang akida na hindi sila naniniwala sa nabanggit sa Quran na yad. Wala sa Basra o sa Iraq o sa mga ibang lugar ng mga Muslim sa ibang lugar, sabihin nila, hindi kami naniniwala kay Muhammad sa sinasabi niya, nabanggit niya sa kanyang Quran na ang Allah may wads. Iisa ang kalang akida. Kung ano sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng Muslim naniniwala. Iisa ang kalang bilib. Tayo ngayon, ang iman nating mga Muslim, ang ating akida, ang tinutukoy ko ng akida, iman, bilib. Ang ating bilib, ang ating iman, watak-watak. Hindi tayo nagkakaisa. Hindi tayo nagkakaisa. Ang iman ng taga-Egypt, iba. May ibang Israelite na ano. Ang iman ng taga-Yemen, may iba. Sa India, iba. Sa Pakistan, iba. Lalo-lalo sa Iran, iba. Meron doon ba nagkiklaim na mga Muslim? Sabi lang, kami ang mga Muslim. Pero iba ang akida. So hindi ang Propeta Muhammad nang ang mga Muslim sa Makkah ay hindi pa nagkakaisa, hindi ang Propeta, hindi pinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pakikipagdigma sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi. Kaya anong sila ay iisa, magkakaisa sila. Iisa ang kalang iman, ito ang unang-una sa lahat. Iisa ang kalang sinasamba.
Isa ang kalang propetang sinusunod. Isa ang kalang amir na sinusunod. Tinatanggap. Lahat ng sabihin ng kalang amir, sami'na wa ata'na. Walang sinasabi doon na, sinabi ng amir ganito, sabi, hindi kami. Pag sinabi ng propeta, lahat susunod. Sabi ng propeta, kayo makipagdigma, kayo dito, magturo kayo. Ikaw, bata ka pa, hindi ka pwede sumama, dito ka. Kung ano sinabi ng propeta? Ikaw ang commander ng army sa digmaan na yan. Halimbawa, si Osama bin Zaid. Siya ang inassign na commander ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang nasa likuran niya ng mga army, si Abu Bakar, si Omar, at ang mga kibar ng mga sahaba. Pero ang mga sahaba na hindi nagsalita, bakit yan ang nilagay mong commander ng army? Batang-bata pa. Sabi ng propeta, siya ang commander ng army. Lahat, walang nagsasalita. Walang nagsasalita. So yan ang propeta Muhammad. Iisa ang kalang amir. Isa ang kalang amir. Isa ang iman nila. Isa ang kalang amir. Pangatlo, meron silang kudra. Talagang nang sila yung marap sa kanilang kaaway. Kukunti lang sila. 300 sila sa unang battle, sa Badar. Kaya lang, kumpleto sila. Ang kalang iman, iisa. Pinaniwalaan lang Rasul. Ang kalang Rasul, iisa. At meron silang kudra. Meron silang kakaya. Meron silang army, meron silang armas, meron silang kabayo, meron silang kabel, meron silang inumin, meron silang... Kung anong meron sila, meron din yung mga Muslim. Meron din yung mga Muslim. Kaya ngayon, at doon sa panahon na yon, walang mga Muslim sa bawat lugar na nagkaklaim na sila ay amir. Walang Muslim na ako ang amir ngayon dito kasi hanggat ganyan tayo, watak-watak tayo, wag na wag tayong papasok sa fitna. Anumang uri ng fitna, wag na wag tayong papasok sa fitna. Ito ang sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya yan, ang dumarating sa atin ngayon, mga kaparusahan. Kasi nga, ang mga Muslim, kahit wala siyang kaalaman sa issue na yan, salita ng salita. Masyado tayong maraming salita, pero kulang naman tayo sa gawa at kulang tayo sa kaalaman. Sabi nga ni Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Alamin nyo munang mabuti ang issue na yan bago kayo pumunta sa salita at saka bago kayo gumawa. Paalam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. So yan ang ating at subhanallah sa usul at talata, sabi nga doon ni Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, ma'rifatu dinil Islam bil adilla, na alamin ninyo ang inyong din na mayroon kayo talagang dalil, ibay na dalil. May basa ko dyan isang page, sabi na ganito, Qul huwallahu ahad, ilan ba yun? Napakarami, 100 o nga. Basahin mo yan, ganito. Subhanallah, 1,000, 10,000, alhamdulillah 10,000. Kasi walang binigay na dalil. Walang binigay na dalil. Oo, sabihin natin, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, bihamdi, subhanallah, iladil. Pero kailangan, mas maganda lagi may dalil. May dalil. Ay, dito, sabi dito, binabasa natin, sabi ng propeta, sabi ni Sheikh al-Islam dito, waqala Allah, wa qawluhu, sabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa dalilu qawluhu ta'ala. Wa dalilu qawluhu ta'ala. So kaya yan ang pinakamaganda sa atin palagi, para tayo maligtas sa fitna ng ilm, fitna ng dawa, fitna ng jihad, fitna ng, ano bang uri ng fitna ng dunya, fitna sa ating din. Huwag tayong papasok kapag hindi tayo nagtanong sa mga ulama. Kailangan magtanong talaga tayo sa taong marunong. Kung hindi man tayo makapagtanong, sige, basahin mo yung pag-aralan mo yung buong bab o kitab ng, halimbawa, ganitong kitab, al-mawarid, inheritance. Basahin mo yung buong inheritance. Huwag ka muna magsasalita tungkol sa inheritance. Hindi mo nabasa ang lahat ng sa inheritance. Lahat ng ayat sa inheritance, lahat ng mga hadith tungkol sa inheritance, ano ang maakwal ng mga ulama tungkol sa inheritance. Yan bang ayat na yun, mansuk? Hindi mansuk. Yan ba, ano ba ang asbab ng nusol ng pagdating ng ayat na yan? So yan, ang fitna sa atin ngayon na talagang sabi nga ng propeta, itataas ang kaalaman at ang bababa sa atin ay jahal. Bababa sa atin ay jahal. So alhamdulillah, agad dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Saan ba yung pumunta?